Ay, alam mo, ako, sabihin natin, oo, medyo bastos na yung ginawa ko. Yes, I do apologize for that. Siguro, kasi naging heightened yung emotions namin. Pero for fighting for what's right, for fighting our stories, I will not regret it. I will not regret it. I will not say sorry. Kasi, nabasa ko yung comments. At gigigets ko yung pinanggagalingan ng mga tao, di ba? At syempre, may pinanggagalingan din kami. At alam mo yung emosyon naman kasi namin, talagang gusto lang namin ibigay sa kanila yung kung ano yung nararamdaman namin. Kasi hindi namin maintindihan kung bakit kami dalawang beses na rated X. Samantalang yung mga kasama namin sa sinisilip ay hindi naman na rated X. So, ano nga ba ang naging basihan? At syempre, meron kami mga nakikita sa mga guidelines ng MTRCB na very outdated na. So, alam mo yun, hindi naman dapat ganon, di ba? We are in a modern world where every existence matter and our stories matter. So, alam mo yun, yung sabihin natin, yung emosyon ko na yon, I think it's valid for everyone. Kasi maraming mga bakla, maraming mga nasa community namin na alam nating sinasakdal yung mga kwento nila, sinasakdal yung opinion nila at feelings nila, ini-invalidate. At syempre, very kami, aggressive kami sa mga ganong eksena. At sana maintindihan na ng MTRCB kung saan kami nagagaling. Kapag ganyan lang medyo personal yung patato sa lalo naman binabalik nila naman ano ka lang naman, ganito sa ganito ka mong galing, ganito yung pinagsimulan. Ano na rin nararamdaman mo kasi alam mo lahat ng mga tao, ako, nanggaling ako sa wala, nanggaling ako sa kanal, sabi nga nila, baklang kanal. Kaya naging ganito yung fierce yung attitude ko, pero hindi ko nakakalimutan ang mga principles ko. Hindi ko rin nakakalimutan yung values ko. At hindi ko rin nakakalimutan yung pinaglalaban ko. Dahil yung struggles ko pagiging bakla, naaalala ko yan. Ang struggles ko sa pagiging mahirap, naaalala ko yan. At hanggang ngayon, hindi ko kinakalimutan yan. Pinaglalaban ko yung mga bagay na to, hindi para sa akin. Privilege na ako eh. Kumbaga, meron na akong pera, meron na nakakaluwag-luwag na ako. Pero sa mga bata at sa mga nakshi ko, na yung mga storya nila, hirap na hirap nilang ibigay sa madla, ipakita at ibida sa madla. Alam mo yun, doon ako lumalaban. Lumalaban ako para sa kanila. At sana maintindihan kung saan kami nanggagaling. Grabe rin yung comment nila na nagmura pa yan. Ang laking bagay. Pero alam mo yon, kami, nagmura lang ako. Pero yung pelikula, napagastos, onti lang ang pera ng kabaklaan at onti lang ang pera ng Dreamboy kasi napakababa lang naman ang grant ng sinisilip eh. 2 million lang. So, kapag sasabit ka sa MTRCB, 20,000 and 20,000, syempre sa namin kukunin yun, di ba? Kami napagastos kami, na-stress kami, nag-hire kami ng mga editor ulit, nagbayad ulit kami sa editor para maayos ulit namin yung pelikula namin. Ako, nagmura lang naman ako, di ba? Naloka lang naman ako, na-express ko lang yung feelings ko. Yun lang yung nagawa ko. So, alam mo yun, sana maintindihan din nila na nagagalit kami for a reason, hindi basta-basta lang. Yung mga ganong comments, dinidibdib mo ba siya? Ako hindi naman, hindi ko dinidibdib yun. Naiintindihan ko rin saan nagagaling yung mga tao kasi nga, hindi rin nila naiintindihan, hindi na nakikita yung behind the scenes ika nga. Pero, alam mo yun, gusto namin ipaintindi sa maraming tao yun. At it's a long journey, it's a long discussion. Sana po pakinggan nyo po ang side na. Kapag sinasabi nila na dapat i-apologize tayo sa mga ay, alam mo, ako, sabihin natin, oo, medyo bastos na yung ginawa ko. Yes, I do apologize for that. Siguro, kasi naging heightened yung emotions namin. Pero for fighting for what's right, for fighting our stories, I will not regret it. I will not regret it. I will not say sorry. Kasi, alam mo yon, hanggang ngayon may mga transphobic at homophobic pa din na guidelines na tumatakbo sa MTRCB. Kailangan natin labanan yon. At of course, di ba, marami pa din mga sobrang against sa existence namin, hindi lang sa MTRCB, sa maraming institusyon, maraming mga tao, di ba? At yun ang gusto namin ilaban, yun ang gusto namin ipaglaban para for the next generation. Last for me, moving forward, ano yung dadalhin mong lessons from sa nangyari sa Dreamboy na kasali ka naman sa sinipanan? Ato, ipaglaban mo lang. Ipaglaban mo kung ano yung tama, ipaglaban mo yung storya mo, ipaglaban mo ang mga bagay na sa tingin mo ay pure, authentic at totoo. At itong pelikulang to, ang multo na to, ay totoo para sa amin. This is a horror comedy, talagang ang mga bakla,
may struggles ng malala. That's the horror story that we have. At comedy, dahil sobrang nakakatawa kaming bakla, sobrang happy namin kasama, pagsasamahin namin yun into one film. At love story pa to. So, tingnan natin. Alam mo yun, madami ako natutunan sa journey ko at alam mo yun, nadala ko to sa multo at aalagaan namin to ng malalang-malala. Ang 5 billion ay hindi isusugal. Charing. May bang scatter to pala to.